Kapag may pinatay, ang pinakamalamang na salarin ay isang lalaking adulto. Sa mga bihirang pagkakataon, isang babaeng adulto ang responsabale. Mas bihira pa at halos hindi ka panipaniwala, isang bata ang may sala. Pinakakilalang kaso nito, ang karumaldumal na pagpatay kay James Bulger, isang 2 taong gulang na batang British na pinahirapan at pinaslang nina Robert Thompson at John Venables, parehong 10 taong gulang sa krimeng yumanig sa buong mundo. Napag-usapan na natin ng malaliman ang kasong iyon noon, kaya sa video na ito, titingnan natin ang 5 pang kilalang kaso ng pagpatay na ginawa ng mga bata. Noong 2007, nagulat ang buong mundo sa sunod-sunod na malulupit na pagpatay na naganap sa isang maliit na baryo ng Mushihari sa estado ng Bihar sa India. Ang may gawa ng mga krimeng ito ay isang 8 taong gulang na lokal na bata, si Armajit Sada. Mula pagkabata, si Armajit ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagiging agresibo at madalas siyang nananakit ng iba kahit hindi malinaw ang dahilan ng kanyang pag-uugali. Medyo low na siya, natutuwa siyang umakyat sa mga puno at maglaro mag-isa. Lalong lumala ang sitwasyon noong 2006 nang ipanganak ang kanyang kapatid na babae dahilan ng mas kaunting pagkain para sa kanilang mahirap na pamilya. Noong 2007, dumalaw ang kanyang tiyahin. Kakahanap lang niya ng trabaho sa syudad at hiniling kina Armajit Sada na bantayan ng anak niya habang inaayos ang lahat roon. Pagkaalis ng tiyahin, pumunta sa palengke ang ina ni Armajit Sada para bumili ng gulay. Iniwang bantay si Armajit sa kanyang 6 na buwang pinsan at isa pang sanggol. Mahimbing na natutulog ang bata sa tiyan na maisipan ni Armajit Sada na kurutin ng sanggol para ito'y umiyak. Habang umiiyak ang sanggol, lalong ginusto ni Armajit Sada na saktan siya. Hanggang sa inilagay niya ang mga kamay sa leeg ng sanggol at pinisili ito ng malakas, tila natutuwa pa sa tunog ng pag-iyak at hirap sa paghinga ng bata. Patuloy niyang pinisil hanggang mamatay ang sanggol. Pagkatapos, inilibing niya ang bangkay sa likod ng bahay sa ilalim ng damo at bumulik na parang walang nangyari. Kalaunan, inamin niya sa kanyang ina ang ginawa niya, ngunit sa halip na isumbong ito, pinili ng ina niyang itago ang lihim at sinabi lamang ito sa ama ni Armajit Sada na pinarusahan siya at gumawa ng kwento para sa tiyahin. Hindi inasahan ng mga magulang ang gagawin ng anak. Habang sila'y natutulog, sinakal ni Armajit Sada ang 8 buwang gulang niyang kapatid na babae. Alam ng kanyang mga magulang ang krimen niya pero hindi nila ito isinumbong. Ang ikatlo at huling biktima niya ay si Khushbu, 6 na buwang sanggol na babae at anak ng kapitbahay nila. Ang ina ng bata, si Chunjan Devi, ay nagulat sa pulisya na iniwan niya ang kanyang anak na babae sa isang primaryang paaralan at nang bumalik siya makalipas ang ilang sandali, wala na ang sanggol. Isinagawa ang lokal na paghahanap at ilang oras matapos nito, inamin ni Armajit Sada na sinakal at pinukpok niya ng ladrilyo ang bata. Pagkatapos, dinala niya ang mga naghahanap sa lugar kung saan niya inilibing ang bata. Inaresto ng pulisya si Armajit Sada at tinanong siya ni Inspektor Shatrughan Kuma kung siya ang pumatay kay Khushbu habang iniimbestigahan. Kalma lang, sumagot ang bata, bigyan mo ako ng biskwit at sasabihin ko sa'yo. Sa huli, inamin niyang pinatay niya ang kapatid at pinsan niya. Ayon sa psychologist na nakapanayam kay Armajit Sada, isa siyang sadista na natutuwa sa pananakit ng iba. Kahit nagkasala siya, ayon sa batas ng India, hindi pwedeng ikulong ang bata. Sa halip, inilagay siya sa isang ligtas na tahanan para sa mga bata sa bayan ng Munga kung saan siya nanatili hanggang sa siya ay mag-16 na taong gulang at pinalaya. Ngayon, si Armajit ay nasa mga 27 taong gulang na at hindi alam kung nasaan siya ngayon.
Matapos siyang mapalaya, may nagsasabing inampun siya ng mag-asawang walang anak at binigyan ng bagong pagkakakilanlan, habang ang iba ay nagsasabing bumalik siya sa pamilya at namumuhay pa rin sa baryo nila. Para ipakitang hindi moderno ang mga batang pumapatay, tatalakayin natin ang isang batang mamamatay tao noong 1800 S na kilala pa rin bilang isa sa pinakamalupit at pinakasadistiko sa kasaysayan. Si Jesse Pomeroy ay ipinanganak noong Nobyembre 20, 1859 sa Charleston, Massachusetts, kina Tomas at Ruth Pomeroy. Pangalawa siya sa dalawang anak na lalaki. Noong 12 taong gulang si Jesse, binugbog niya si Tracy Hayden, isang 7 taong gulang mula Chelsea at iniwan halos patay sa Powderhorn Hill. Ilang buwan ang lumipas, noong Mayo 20, 1872 ang 8 taong gulang na si Robert Meyer ay inatake rin at natagpuan sa isang abandonadong palikuran sa Chelsea. Muli, si Jesse ang may kagagawan. Noong Hulyo 22, natagpuan si Johnny Bolch na nakatali at binugbog sa isang abandonadong palikuran sa Powderhorn Hill. Sa kabutihang palad, nabuhay ang 3 bata kahit sugatan, ngunit nagulat ang komunidad na mabunyag na isang di pa nakikilalang bata ang responsable sa mga malulupit na pag-atake na tinawag ng pahayagan na gawa ng demonyong bata. Makalipas lamang ang insidente kay Johnny Bolch, lumipat si Ruth Pomeroy at ang kanyang mga anak mula sa Chelsea at nanirahan sa South Boston. Sa panahong ito, mag-isang ina si Ruth matapos iwanan ni Tomas ang pamilya nila. Hindi nagkataon na ilang sandali matapos silang lumipat sa bagong bahay, natagpuan ng mga mangingisda sa South Boston si George Pratt, 7 taong gulang na bugbog. Makalipas ang isang buwan, noong Setyembre 11 si Joseph Kennedy, 7 taong gulang, ay inakit sa isang bakanteng bahay bangka at doon binugbog at tinaga gamit ang maliit na kutsilyo. 6 na araw matapos ang insidente, noong Setyembre 17 natagpuan ng mga manggagawa sa Riles si Robert Gold, 5 taong gulang na nakatali sa poste ng telegrapo malapit sa Riles, bugbog at may mga hiwa ng kutsilyo. Matapos ang huling pag-atake, dumaan si Jesse sa istasyon ng pulisya sa South Boston at sumilip sa bintana. Hindi niya alam na naroon si Joseph Kennedy, ang batang inatake noong Setyembre 11 at nakilala siya bilang umatake. Agad na inaresto ng mga pulis si Jesse na agad namang umamin na siyang batang ng torture. Noong Setyembre 21, 1872 si Pomeroy na 13 taong gulang ay iniharap sa isang hukom ng korte para sa kabataan dahil sa mga pag-atake. Umamin siya at hinatulan ng 6 na taon sa State Reform School for Boys sa Westbrook, Massachusetts. Wala pang 2 taon, pinalaya si Jesse, 14 sa probasyon at ibinalik sa kanyang ina at kapatid sa South Boston. Hindi nagkataon na 1 buwan matapos makauwi si Jesse, nawala si Katie Coran, isang 10 anyos na batang babae. Makalipas ang ilang sandali, noong Abril 22, 1874 natagpuan ang wasak na katawan ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki, si Horace Millen, sa Dorchester Bay. Kahit walang direktang ebidensya, si Jesse pa rin ang pangunahing suspect sa parehong kaso. Sa huli, natagpuan ang katawan ni Katie Coran na nakatago sa tindahan ng damit ng ina ni Jesse. Dahil dito, siya ay inaresto at kinasuhan ng 2 pagpatay. Sa paglilitis, hiniling ng Attorney General ang hatol na first-degree murder. Noong Disyembre 10, 1874 na patunayang nagkasala si Jesse at hinatulan ng bitay. Tumanggi si Gobernador William Gaston na lagdaan ng death warrant at matapos ang 3 botohan ng Massachusetts Governor's Council, binago ang sentensya niya sa habang-buhay na pagkakakulong sa selda mag-isa. Sa edad na 16 na taon at 9 na buwan, inilipat si Jesse sa Charleston State Prison. Habang naroon, ilang beses siyang nagtangkang tumakas. Noong 1917 sa tulong ng District Attorney na si Joseph Pelletier, inayos ang sentensya niya kaya nagkaroon siya ng ilang pribilehiyo at unti-unting nakaangkop si Jesse sa buhay sa bilangguan. Pagsapit ng 1929, inilipat siya sa Bridgewater Hospital para sa mga kriminal na may sakit sa pag-iisip kung saan siya namatay noong Setyembre 20, 1932 sa edad na 73. Si Mary Bell, ipinanganak 1957 ay tumira kasama ang ina niya sa Newcastle upon Tyne sa Hilagang Silangang Inglaterra.
Ayon sa mga kamag-anak, si Mary ay isang batang hindi ginusto at pinabayaan at ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang isang prostitute ay madalas siyang iniiwan mag-isa. Hindi kilala ang tunay na ama ni Mary. Nagdulot ng masamang epekto sa kanya ang buhay sa bahay kaya siya'y naging tahimik at mapanlinlang. Noong Mayo 25, 1968 nang 10 taong gulang si Mary, sinakal niya hanggang mamatay ang 4 taong gulang na si Martin Brown sa isang abandonadong bahay sa Scotswood, England. Natagpuan ang kanyang bangkay ng 2 batang lalaki. Naguluhan ang mga investigador dahil bukod sa kaunting dugo, walang palatandaan ng karahasan. May walang lamang bote ng painkillers malapit sa bangkay niya, kaya napagpasyahan ng pulisya na namatay siya matapos uminom ng mga tableta at tinuring na aksidente ang pagkamatay. Pagkamatay ni Martin, nag-ibang kilos ni Mary. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang nito at hiniling makita ang bangkay sa kabaong. Pagkatapos ng insidente, si Mary at Norma ay pumasok sa isang nursery school. Sinira ito gamit ang mga sulat, inako ang pagkamatay ni Martin at nangakong uulit ng pagpatay. Sinabi ni Mary sa mga kaklase na siya ang pumatay kay Martin. Pero dahil kilala siyang sinungaling at mayabang, walang naniwala sa kanya. Parang gusto niyang mapansin, 2 buwan matapos patayin si Martin, sinakal ni Mary at Norma si Brian Howe na 3 taong gulang. Kung hindi pa sapat iyon, pinutol-putol pa ni Mary ang katawan niya gamit ang gunting at inukit ang letrang M sa kanyang dibdib gamit ang labaha. Muli, kakaiba ang inasal ni Mary matapos patayin si Brian. Nakitang palakad-lakad sa labas ng bahay, tumatawa at kinikiskis ang kamay nang makita ang kabaong nito. Na-interview na sina Mary at Norma tungkol sa pagkamatay ni Martin pero ipinatawag silang muli nang mapatay si Brian. Sa panayam napahiya si Mary nang sabihin niyang may batang kasama si Brian na may dalang gunting. Alam lang ng mga investigador at ng pumatay na ginamitan ng gunting si Brian. Kinasuhan sina Norma at Mary sa pagpatay kina Brian at Martin at may petsa na ang paglilitis. Nahatulan si Mary Bell ng jury ng homicide at hindi ng murder dahil ipinakita niya ang mga klasikong sintomas ng psychopathy. Napawalang sala si Norma na itinuturing na hindi kusang kasabwat. Hinato si Mary ng hukom na makulong ng walang tiyak na haba ng sentensya ayon sa batas ng Britanya. Si Mary Bell pa rin ang pinakabatang babaeng mamamatay tao sa Britanya. Pinalaya si Mary noong 1980 sa edad na 23 at binigyan ng habambuhay na pagiging anonymous na pinalawig para maprotektahan din ang anak at apo niya. Pagkatapos makalaya, namuhay siya sa mga tagong lugar gamit ang iba't ibang alias. Si Elisa Bustamante, isang batang babae na may pinagdadaanan, ay nakatira sa St. Martins, Missouri kasama ang kanyang lolo at lola na kumuha ng kustodiya sa kanya at sa 3 pa niyang kapatid noong 2002 dahil ang ina nila ay lulong sa droga at ang ama ay nakakulong. Hindi nakapagtataka, si Elisa ay nahirapan dahil sa magulong pagkabata at bilang isang teenager ay nakaranas ng depresyon at noong 2007 ay na-ospital siya dahil sa tangkang pagpapakamatay. Si Elisa, 15, ay nakatira 4 na bahay mula kay Elizabeth Alton Siam noong gabi ng Oktubre 21. 200 Siam pinapunta ni Elisa ang kanyang kapatid sa bahay ng mga Alton para yayain si Elizabeth maglaro sa gubat. Nang hindi umuwi si Elizabeth, agad siyang inireport ng kanyang ina sa pulis bilang nawawala. Pagkatapos ng maikling paghahanap ng pulis, nakita ang bangkay ng bata sa mababaw na hukay sa gubat sa likod ng bahay. Sinaksak, sinakal at nilaslas ang lieg niya. Napatunayan na may 2 hukay na hinukay bago pinatay si Elizabeth at ang ebidensya sa krimen ay nagturo kay Elisa. Natuklasan ng pulis sa social media ni Elisa na may pahiwatig siyang gusto niyang malaman ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Sa diary na nakuha sa bahay niya, isinulat ni Elisa, "Kakatay ko lang ng tao, sinakal, hiniwa ko ang leeg at sinaksak ko sila. Ngayon, patay na sila. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ngayon. Ang saya, lalo na matapos malampasan ng pakiramdam na, Diyos ko, hindi ko kaya. Ang sarap pala sa pakiramdam." Medyo kinakabahan at nanginginig pa ako ngayon. Sige, kailangan ko nang pumunta sa simbahan. Matapos patayin si Elizabeth, kalmado lang pumunta si Elisa sa sayawan ng kabataan sa simbahan. Agad na inaresto si Elisa at sa harap ng kanyang lola, inamin din niya kalaunan ang pagpatay.
Ito ba ay isang bagay na pinagplanuhan o isa lang ba itong aksidente? Okay. Well, that's a good point. Ganun din ang iniisip ko. Si Elizabeth ay lalaki. Nandun si Elizabeth sa gubat. Kaya dapat natin malaman ang katotohanan. Dahil sa autopsy, malalaman nila kung paano siya namatay. Kaya kailangan nating malaman ngayon ang buong katotohanan, ang buong pagsisiwalat na yun na para hindi na ito lumabas pa sa huli na. Alam mo na. Hindi pa rin nagsasabi ng totoo si Alisa. Kailangan lumabas na lahat na yun. Paano niya pinatay siya? Hindi mo kita ko. Yeah. Hindi mo na ako magtatanong hanggang hindi natin nakuha. Si Elisa ay kinasuhan at umamin sa kasong second-degree murder at armed criminal action matapos pumayag sa isang plea deal. Nahatulan siya ng habambuhay na kulong na may posibilidad ng conditional release sa 2024 sa kasong pagpatay, dagdag pa ang 30 taon para sa armed criminal action. Noong 2024, si Bustamante ay nabigyan ng controversial na parole hearing dahil sa Senate Bill 26 na nagpapahintulot sa mga batang nagkasala na mag-apply ng mas maagang parole. Hindi saklaw ng batas ang mga nahatulan ng first-degree murder, pero nag-apply pa rin ng parole si Bustamante para sa second-degree murder niya. Gayunpaman, inamyendahan ito ng Senate Bill 754 na nagbawal din ng parole para sa second-degree murder. Hindi man agad napirmahan ni Gobernador Mike Parson ang batas para mapigilan ang pagdinig ni Elisa, hindi pa rin siya nabigyan ng parole. Kung siya ay mabibigyan ng parole na malabong mangyari, ang pinakamaagang posibleng paglaya niya ay sa 2059 kung kailan siya ay 65 taong gulang na. Sayang ang dalawang buhay dahil ang gusto ng isa maranasan ng pumatay ng tao. Mali ang krimeng ito sa maraming aspeto at sa ugat nito ay isang 12 taong gulang na babae na may relasyon sa isang 23 taong gulang na lalaki. Si Jasmine Richardson, 12, ay nakatira sa Medicine Hat, Alberta, Canada kasama ang kanyang mga magulang na sina Debra at Jean Mark at ang 8 taong gulang niyang kapatid na si Tyler. Hindi naging madali ang buhay para kina Deborah at Jean Mark. Pareho silang dating nalulong sa droga at hirap sa bayarin, pero nang lumipat sa Alberta, naging maayos na ang lahat. Si Jasmine ay masayahin, masipag mag-aral at maraming kaibigan. Nababahala ang kanyang mga magulang sa madalas niyang paggamit ng internet, lalo na sa pagkaumaling sa goth subculture at pakikipagkaibigan sa mas matatandang lalaki. Lalong lumala ang sitwasyon noong 2005 nang labagin ni Jasmine ang mga patakaran ng paaralan at magsuot ng goth na damit. Ito at ang kanyang mga hindi angkop na post online ay humantong sa matinding pagtatalo nila ng kanyang mga magulang.
Lalong lumala ang mga bagay noong 2006 nang maging malapit si Jasmine na 12 taong gulang kay Jeremy Stenck na 23 taong gulang at kalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan ang kanilang anak na makita si Stenck. Ngunit lalong naging suwail si Jasmine at nagsimulang palihim na lumabas ng bahay upang makipagkita kay Stenck at madalas niyang pinag-uusapan ang ideya ng pagtakas mula sa kanilang bahay dahil sa pang-aapi na nararamdaman niya mula sa kanyang mga magulang. Lumala rin ang relasyon niya sa kanyang nakababatang kapatid at ayon sa ulat, natakot na ito sa kanya. Hindi lang ang kanyang mga magulang ang hindi sang-ayon sa kanyang nobyo, maging ang kanyang mga kaibigan ay nag-alala rin tungkol sa agwat ng edad nila. Dahil madalas siyang pagbawalan ng magulang, nagplano sina Jasmine at Stenck online kung paano aalisin ang kanyang mga magulang para mapalaya si Jasmine sa kanilang mga patakaran. Minsan, malamig na nag-message si Jasmine kay Stenck. May plano ako, uumpisahan ko sa pagpatay sa kanila tapos titira ako kasama ka. Alam ng mga kaibigan ang plano ng makasintahan at inimbitahan silang tumulong sa pagpatay. Noong Abril 23, 2006 si Stenck na lasing at bangag sa droga ay pumasok sa bahay ng pamilya Richardson sa pamamagitan ng bintana sa basement na iniwang bukas ni Jasmine para sa kanya. Narinig ni Deborah ang ingay sa basement at sinilip ito. Nang biglang atakihin siya ni Stenck gamit ang kutsilyo, napasigaw siya at nagising si John Mark. Nasaksak naman kay Stenck sa mata gamit ang destornilyador. Sa huli, natalo siya ng mas batang lalaki at nasaksak hanggang mamatay. Iniulat na tinanong niya si Stenck kung bakit niya ito ginagawa bago namatay. Sumagot si Stenck, dahil ito ang gusto ng anak mong babae. Si Tyler, 8 taong gulang ay paulit-ulit sinaksak at nilaslasan ng leeg sa kanyang silid. Natagpuan ng mga investigador ang ebidensya na matapang na lumaban si Tyler sa kanyang umatake at ginamit pa ng batang lalaki ang kanyang laruan na lightsaber para subukang ipagtanggol ang sarili. Nagdebate kung sino ang sumaksak kay Tyler, posibleng si Jasmine ang gumawa. Nabunyag na pinatay si Tyler dahil sa paningin ni Jasmine, masyado siyang emosyonal para maging ulila kaya kailangan din siyang mamatay. Umalis si Stenck sa kanyang truck matapos ang pagpatay habang si Jasmine ay naiwan sa bahay. Naglinis ng kutsilyo si Jasmine at tinakaw ang pitaka ng ina bago ginamit ang credit card nito pampamasahe ng taxi papunta sa trailer ni Stenck. Kalaunan, pumunta silang dalawa sa house party at nakita silang nagtatawanan at nagbibiro na parang walang nangyari. Minsang inamin ni Stenck na pinatay niya ang pamilya ng kanyang nobya at binuksan sila parang isda. Dagdag ni Jasmine, naggargel ang aking maliit na kapatid. Pagkatapos umalis sa party, kasama ang mga kaibigan, nahuli rin ang dalawa sa isang convenience store sa kalapit na Leader, Saskatchewan. Umagaw ng pambansang atensyon ang paglilitis kina Jasmine Richardson at Jeremy Stenck dahil sa nakakagulat na krimen. Sa ilalim ng batas ng Canada, dahil menor de edad si Jasmine, militi siya sa juvenile justice system at hinatulan ng maximum na 10 taon sa kustodya kasunod ng 4 na taon ng community supervision. Sa kabilang banda, si Jeremy Stenck na 23 taong gulang ay nilitis bilang isang adulto. Sa kanyang paglilitis, nabunyag ang kanilang baluktot na relasyon at mga pinagsasaluhang mararahas na pantasya. Noong 2008 napatunayang siyang nagkasala sa 3 bilang ng first-degree murder at hinatulan ng 3 habambuhay na kulong na walang parol sa 25 taon. Habang nililitis, pareho nilang itinanggi ang pagkakasangkot at sinisi ang isa't isa sa pagpatay. Ayon sa depensa ni Jasmine, malaki ang impluwensya sa kanya ni Stenck, ngunit lumabas sa ebidensya na aktibo siyang kasama sa pagpaplano at paggawa ng krimen. Si Jasmine, na ngayon may ibang pangalan, ay pinalaya noong 2016 matapos ang kanyang sentensya. Magkakahalo ang naging reaksyon sa kanyang paglaya. May ilan na naniniwalang karapat-dapat siyang bigyan ng panibagong simula, habang ang iba naman ay naramdaman na hindi siya dapat pinalaya dahil sa bigat ng kanyang krimen. Hindi alam kung nasaan siya ngayon. Si Stenck ay nananatili sa kulungan at malamang ay doon na siya mananatili habang buhay.